alam nyo ba na dapat may out of town ako ngayon? Oo, kasi birthday ko nga kahapon. Kaya lang, Happy birthday! hindi. Happy birthday! Okay na. Baka makulangan ako ng oras, mahaba-haba po yung sasabihin ko. Okay lang po ba na mahaba yung sasabihin ko? Okay na. Anyway, hinahanap ko yung sarili ko, nagmo-moment ako, puro masaya ginagawa natin eh. Sisimulan ko po to sa, actually nagkagulatan kami ni Apleng Louie. Kasi akala ko, tinext ako ni Sir George na ang topic ko resilience. Akala ko ako lang yun. Yun pala, lahat kami, yun ang topic namin. Kaya pangalawa pa lang po to. But anyway, simulan po natin to sa, ang mundo natin, may tinatawag na Game of Life. Kaya po siya tinawag na Game of Life kasi meron po siyang rules. And I'm sure lahat na nandito ngayon sa Inares na to, ito yung mga tao na gustong-gusto nilang baguhin buhay nila. Tama po ba? Pwede po ba kayong turuan ng mga dapat niyong gawin para 100% makukuha niyo lahat ng gusto niyo? Kaya ihihilingin ko lang po, mag-concentrate ka ng sobra kasi sobrang daming libro, sobrang daming personal experiences, sobrang daming taong ni-interview ko para lang i-discuss ko itong i-discuss ko ngayon sa inyo. Normally, dinidiscuss ko to sa mga selected na mga leaders, pero right now, i-discuss ko to lahat sa inyo. Kaya sana namdamin nyo ng sobra kasi ito po ang makakatulong ng pagbabago ng buhay ninyo. Okay? Ngayon, simulan po natin. Paradigm shift. Alam nyo ba na pwede nyong baguhin ang past nyo? Tanungin ko kayo, pwede nyo bang baguhin ang past nyo? Yes! Actually, yes. Number one, pwede nyo pong i-create yung past nyo. Bibigyan kayo ng isang example ng personal experience ko. Nag-networking ako kasi gusto ko yung magulang ko magkabalikan. May kaya kami simula bata, bumagsak negosyo parents ko ng high school ako, naghiwalay sila. And since I'm a product of a broken family, pinapangarap ko na makita ko magkabalikan ulit ang magulang ko. Kaya nung nakita ko ang networking, sabi ko, maganda to, mabilis akong yayaman dito. Sabi ko, hindi naman kung ganun kahirap kasi mag-i-invite ka lang naman, magre-recruit ka lang naman, kakausap ka lang naman ng tao. Sabi ko, napakadali lang naman ang gagawin na to. Now, habang ginagawa ko siya, sobra lahat ng puyat, pagod, biyahe dito, biyahe doon, hindi ko yan ninanamnam kasi ang goal ko, gusto kong magkabalikan magulang ko. Nung high school ako, nung nag-aaral ako, laging napapatawag ang magulang ko sa principal office pero hindi dahil may mga awards ako, kung hindi baliktad. Laging meron ako nagagawang hindi maganda sa school kaya ako pinapatawag. And ang dream ko para sa parents ko, at least man lang, once in their life, maging proud man lang sana sila sa akin. Kaya nung nagsusumikap ako ng sobra, sabi ko, gusto ko, pag tinawag akong Millionaires Club at umaakit ako sa stage, i-invite ko yung parents ko. Tatawagan ko si Papa, tatawagan ko si Mama, sasabihin ko may award ako, pauupuin ko sila dyan mismo sa harap na yan. At magugulat sila yung anak nila tatawagin sa stage. At biglang magkakaroon ng isang award na kung sa school, mga 40-50 students lang, dito isang ganito karami, a-awardan yung anak nila. And I'm sure they will be very, very proud. Nung na-hit ko na ang Millionaires Club, sobrang excited na ako at may pera na ako nun. Sabi ko,
i-invite ko parents ko, pag-award, i-invite ko sila sa Baguio, magdi-date kami sa Baguio, then pag-uwi namin, buo na pamilya namin. Yun yung pangarap ko. That was 2007. And 2007, nung a-awardan ako ng Millionaires Club, namatay mom ko. Now, what would be your motivation pa kung yung pinaka-isang rason na gusto mong magsumikap at gusto mong gumanda buhay mo, nawala? Now, nung tinanong ko sa sarili ko yan, sabi ko, Lord, bakit naman gano'n? Sabi ko, sana, inantay mo nga lang ng konting panahon, magkabalikan mo lang sana bago mo kinuha. Kaya lang again, tapos na. Anong magagawa ko? Now, pwede niyo itong gawin. Writing out a new version with a more positive interpretation ng buhay mo. Now, anong ginawa ko? Nagbago ako ng script ng buhay ko. Sabi ko, okay, namatay na mama ko. Paano ko lalong i-motivate sarili ko? Sabi ko, gagawa ako ng panibagong kwento. Una kong rason, kaya ako nagsusumikap para sa mama ko. Para magkabalikan sila ni Papa. Ngayon, nung wala na si mama, anong rason ko? Binago ko. Ang rason ko, at least, ako na yung maging example. Kung lahat kayo na nandito, nabubuhay pa ang mga magulang nyo, magsumikap na kayo habang nabubuhay pa sila. Pinipitik pa rin ako paminsan-minsan, hindi ko man lang napaspa mama ko. Hindi ko man lang nadala sa ibang bansa mama ko. Hindi ko man lang nabigyan ng pera pang shopping mama ko. Kaya kung isa kayo na mga bata pa nandito, kung nabubuhay pa magulang nyo, magsumikap na kayo ng todo para maibigay nyo na yung deserve din nilang buhay. Now, ano ang point ko? Binago ko rason ko. Now, ano ang point ko? Huwag nyong hayaan ang past nyo ang mag-dictate ng future nyo. Hayaan nyo, kayo ang mag-dictate ng past nyo para gumanda ang future nyo. Kahit anong klaseng kwento ka pa ng past mo, pwede mo yung baguhin. Ikaw lang naman gumagawa ng kwentong yan. Tandaan nyo, hindi lahat, may isang study, may mga tao na pinasulat sila ng pinaka-exciting na memory nila. After 10 years, pinakwento sila kung ano yung sinulat nila 10 years ago. And good news, ibang-iba na yung pinakwento nila sa sinulat nila. In short, wala tayong assurance na yung mga past memories natin, pareho pa rin ang pagkakaalala natin ngayon. Now, ang gusto kong sabihin sa inyo, kung wala naman pala tayong kasiguraduhan kung ano yung past memory mo, i-reprogram mo na yan, ayusin mo na yung script para sa ikagaganda ng buhay mo sa darating na future.